Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Gusto ko lang mabigay ng payo sa mga teacher at estudyante, no, sa pamamagitan ng ng pag-share ng thoughts ni Seneca. At ito ang sabi ni Seneca mula sa moral letters niya, no. This is what you should teach me. How to be like Odysseus, how to love my country, wife, and father, and how even after suffering shipwreck, I might keep sailing on course to those honorable ends. Ano yung point ni Seneca rito, no? So, anyway, bigyan ko ng konteksto, no? Sinabi niya, how to, this is what you should teach me, no? How to be like Odysseus, no? Si Odysseus, no, siya yung hero doon sa isang kwento o kasaysayan sa literature na sinulat ni Homer, diba? Diba natatandaan niyo yung Iliad and the Odyssey, no? So dalawang libro yun, no? Yung Iliad at yung Odyssey. So sa Odyssey yun, si Odysseus, pinag-aaralan doon yung yung yun nga, paano gumagana yung Trojan horse, at ano yung Cyclops, yung mga dates, mga places, itinuturo dyan, no, sa literature na yon. Pero sabi niya, no, ni Seneca, hindi yan yung purot dulo kung bakit ako nagbabasa nito. Ang ituro niya sa akin kung paano maging si Odysseus, paano magmahal sa bansa, sa asawa, sa ama, at kahit na matapos, no, mag-suffer doon sa shipwreck, kung paano ako makapagpatuloy mag-sail, no? So, yun yung sinasabi niya. So, ano yung point dito, no? Actually, malinaw yung point, diba? Regardless kung natutunan mo kung ano yung nitty-gritty nung nung Odyssey, kung ano ba yung mga datos doon, no? Kung nakabisado mo ba o hindi. Ang importante, natutunan mo yung importance ng perseverance, kung gaano kadelikado ang pagiging overconfident, ano yung panganib ng tukso at distraction. Pag yun ang natutunan mo, ibig sabihin natuto ka. Pero kung hindi mo alam yon, pero kabisado mo yung mga dates, yung mga teams at etc., hindi ka educated, no? So kaya yun ang point doon. So ngayon, anong relevance ito sa atin, no? Sa ating mga Pinoy, no, lagpak tayo sa reading comprehension, pero marunong tayo magbasa, no? As in, babasahin natin, pero i-comprehend hindi. Bakit? Kasi naging mechanical yung natin, yung tipo ng pag-aaral. So ang teacher is gagawin yung mga ritual for compliance sake. Halimbawa, lesson plan, examination or test, tapos topic, etc. lahat. Pagdating sa classroom, class, our lesson for today is about blah blah blah. Okay, basa, tapos kung ano-ano. Ngayon, ikaw naman estudyante, sige, mga ngabisado, tapos pagkakabisado ay papasok sa examination, magte-test, no? Kasi papasa, pag napasa, kakalimutan na yung nakabisado. Ganun ka-ritualistic yung paraan natin ng pag-aaral. So, ang tendency, after nun, makakalimutan natin. Kasi hindi natin naintindihan kung bakit at para saan yung pinag-aaralan. So, halimbawa, sa mga bata, no, bakit kailangan pag-aralan yung mathematics? So, hindi para malaman mo yung 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4, 4 plus 4 equals 8. Hindi ganun, 2, 4, 6, 8, 7. Hindi yan eh. Hindi para malaman lang yan. Hindi for the sake of malaman lang yan. Dahil, kasi alam ni ganito, no? Ni classmate ko yung 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4, no? So, dapat alam ko rin. So, hindi yun ang purpose na para malaman mo yung isang bagay dahil alam nung isa. Dahil alam nung isa at alam mo, educated ka na, hindi. Tinuturo doon sa mga bata yung mga yung mathematics para at least sa labas, pag nag-iisa sila, matuto silang magbilang sa sarili nila nang hindi tinuturuan ng matatanda at hindi sila maloloko sa mga sukli, no?
O ngayon, bakit tinuturuan tayo magbasa, no? Hindi para ipagmalaki na marunong tayo magbasa. Na, wow, nakakapagbasa na yung anak ko, ganyan. Hindi. Para paglabas, alam mo kung paano magbasa ng signboard, hindi ka naliligaw na, yung napara ko ay kubaw. Akala ko kubaw, yung pala Cuba. Diba? Napunta ako sa Cuba. Magaganon ba? Kasi hindi ka marunong magbasa, kaya naligaw ka. So, yun yung purpose merong moral background yung pag-aaral natin. Ibig sabihin, pag sinabing moral background, ano yung silbi nito sa buhay natin? Bakit tayo nag-aaral? So, halimbawa sa science, no? Bakit tayo nag-aaral ng science? Nag-aaral tayo ng science para matuto tayo kung paano tuklasin ang katotohanan at hindi para i-glorify yung mga sinasabi ng mga scientists. No? Nag-aaral tayo ng history hindi para kabisaduhin kung kailan ipinanganak si ganito at lumaki at paano siya namatay. No? Kung bagkos ay gusto nating matuto sa nakaraang pagkakamali na sana ngayon ay pag nangyari ito, alam na natin kung ano ang tama. Ganon. That's why, no, sa history, sa tagal na natin nag-aaral ng history, bakit hindi pa rin tayo matuto, no? Kaya nga sabi ni George Hegel, no, we learn from history that we do not learn from history. So, ganoon din sa pag-aaral ng mga ng iba't ibang mga topic like lengguwahe, no? Hindi tayo nag-aaral ng structure ng lengguwahe is para for the sake of dissecting it. At nag-aaral tayo noon para matuto tayo makipag-communicate sa ibang tao, sa ibang kultura, no? Bakit? Para tayo? Para maging produktibong citizen tayo sa mundong ito. Diba? Iyon yung purpose noon. Para maging maging cooperative tayo. Bakit tayo makikipag-communicate kung hindi cooperation yung purpose natin? Kung gusto lang natin magsarili, maging maging parang halaman na hindi nakikihalubilo o galit sa lipunan, di ba? Bakit tayo mag-aaral pa ng lengguwahe, no? So, siyempre, no man is an island. Hindi tayo pwedeng mabuhay na nag-iisa lang. Kailangan natin mabuhay sa mundo nakasama ang ibang tao. Kaya tayo nag-aaral ng lahat ng mga bagay na yan, di ba? Otherwise, di ba? Walang sense yan kung di tayo mabubuhay sa isang lipunan. So, lahat ng mga bagay na yan. So mabuhay ka sa jungle, no? Kailangan mo ba ng mathematics doon? Kailangan mo ba ng history? Kailangan mo ba ng literature? Kailangan mo ba ng kung ano-ano pa ng language? Hindi, di ba? Kaya lang nabubuhay tayo sa lipunan. So, ibig sabihin, pag nabubuhay ka sa lipunan, merong kang moral na tungkulin sa sarili mo at sa ibang tao. So, dapat yun ang punot dulo kung bakit pinag-aaralan yung mga bagay-bagay, no? Hindi dahil for the sake na pag-aralan lang. May purpose ang mga yan. So, dapat naintindihan natin. Kaya, yun nga, sa example nga ni Seneca, huwag yun ituro sa akin kung ano-ano. Turo niya sa akin kung, yan, paano ako magmahal sa bansa, sa asawa ko, sa ama ko. At hindi para maging reklamador, kundi paano ako magpapatuloy sa buhay matapos ang lahat ng ito. Yun yung esensya nung Odyssey, no? Yung moral lesson na yun. Hindi kung paano gumawa ng Trojan horse, di ba? So, ganoon. So, yun. Sana matuto tayo. Sana pag nag-aaral tayo, hindi for the sake of passing the examination. Hindi tayo nag-aaral para sa test. Dahil kung tayo ay nag-aaral para sa test, ang pinaka the best na test ay yung tadhanang magsasabi sa iyo kung naging handa ka ba o hindi. Kaya kung merong mang test na dapat paghandaan, hindi yung test na binibigay ng eskwelahan. Kung hindi, yung test na ibibigay sa iyo ng kinabukasan. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.